Ngayong araw ay meron po tayong isang dambuhalang balita na yumanig sa ating community mula po sa bansang Japan. Habang ang buong mundo ay nag-aabang po sa susunod na galaw ni Ripple, ang Japanese financial giant na SBI ay nagbigay po ng isang napakalakas na statement. Sila ay nag-all-in na kay XRP. Ayon po sa balitang ito, ang CEO ng SBI na si Yoshitaka Kitao ay muling pinagtibay ang kanilang kumpirmasyon na si XRP ang magiging bida sa global finance. Hindi lang ito basta salita. Ang SBI ay ginagamit na si XRP sa kanilang operasyon at binibigyan pa ang kanilang mga shareholders ng XRP bilang dividends. Kaya sa bidong ito ay pag-uusapan po natin ang presyo ng XRP na kasalukuyang naglalaro po sa 1.37. Maliban po dyan ay ang blue bar na lumalabas na po dito sa ating QQE mod indicator dito. At maliban po dyan ay alamin din natin kung paano po babaguhin ng Japan ang takbo ng ating portfolio. Yan, simulan po natin sa vision ni Yoshitaka Kitao at ang legal clarity. Yan, sa isa pong video na ibinahagi rito ni Jack the Rippler, ayan po, binanggit ni Kitao na si XRP ay may potential na umabot po sa very high price. Ayan, I think XRP will be a very high price, sabi po niya. At yan daw po ay ngayong tapos na ang legal battle sa Amerika. Dahil recognize na ito bilang isang coin at hindi po security, ang mga pinto ay bumukas na para sa institutional adoption. Naniniwala po ang SBI na kahit hindi po nila ibenta ang kanilang holdings, ang market appreciation nito ay sapat na para magbigay po ng dambuhalang gains. Sa aking opinion, yan, dito po tayo magsimula sa ating technical chart dito kay XRP. Yan, ang presyo po ni XRP ay nakatayo ngayon sa 1.37 kung saan ngayon ay umabot na po sa 1.3803 ngayon. Yan, basta naglalaro po siya sa price range na yan, 1.37 to 1.38. Ayan, kung mapapansin po natin, ayan, ang ating major resistance na 1.3211, ayan, dati pong major resistance yan, ay muli pong nakita nating nabasag. Ayan, kung saan ay nabasag po ito kahapon. Ibig sabihin ay ang dating resistance na po natin na ito ay nagsisilbi na ngayon bilang isang current major support. Napakalaking panalo po nito para sa mga bulls. Ngayon ay tignan naman po natin ang ating Hulk Suit indicator dito. Yan po yung kulay red na humahaba dito. Bagamat kulay red pa rin ito at ito po ay naka-curve downward, mapapansin po natin dito sa kanyang bandang dulo na mukhang nagsisimula po na po itong lumiit or mag-flat. Ito ang tinatawag nating trend transition. Kapag ang Hulk Suit ay nagsimulang mag-flat, ibig sabihin ay nawawala na po ang momentum ng mga sellers. Kaya ang vision po ni Kitao ay unti-unti nating nakikita sa price action. Ang 1.37 na kasalukuyang presyo po ngayon ay isang crucial price level. Dahil ito po ang nagpapatunay na ang 1.3211 na nagsisilbing support natin ngayon ay matatag. Kung mananatili tayong flat dito sa ating Hulk indicator at magsisimulang mag-curve po ito pa itaas, handa na tayong sumunod sa sinasabi ni Kitao na very high price. Yan, balikan po natin ang ating balita dito. At hindi lamang po sa salita matapang ang SBI dito. Sila na marahil ang kauna-hunahang major financial institution sa mundo na nag-aalok sa kanilang mga shareholders na tanggapin ang kanilang dividends sa anyo o sa pamamagitan ng XRP. Ipinapakita po nito na si XRP ay hindi lamang po basta tradable asset, kundi isang utility asset
na may real-world value sa loob ng traditional na banking. Ngayon ay tignan po natin ang candlestick formation natin kahapon. Ayan, zoom in lamang po natin para mas makita natin ng malinaw yung mga nabuong mga candlestick natin dito, lalong-lalo na po sa mga gumagamit ng kanilang mobile phones. Ayan, nakakita po tayo ng isang malaking bullish candlestick kahapon dito na pilit na binasag yung ating minor resistance dito sa presyong 1.3833. Bagamat na-reject po tayo dito, bumalik po at saka bumalik sa 1.37 or 38. Ang volume po na pumasok ay hindi natin pwedeng baliwalain. Ang kasalukuyang candlestick naman natin ay isa pong small bullish candle na nagko-consolidate or naglalaro po dito sa ilalim ng 1.3833. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga ang dividend news na ito sa ating chart? Mahalaga po ito dahil lumilikha ito ng tinatawag na constant demand. Kaya ang opinion ko po rito ay simple lamang mga ka-crypto. Ang rejection po dito sa 1.3833, ayan, ulitin ko lamang. Ang rejection po dito sa ating minor resistance na 1.3833 ay panandalian lamang. Dahil ang 1.3211 ay matatag na support na ngayon. Ang bawat rejection ay pagkakataon lamang po para sa reaccumulation. Kapag ang mga shareholders ng SBI ay nagsimulang tumanggap ng XRP, lalong liliit ang supply sa mga exchanges. Kaya sa chart, ito po ay magre-resulta sa mas mataas na lows. Ang roadmap natin ay malinaw. Kailangan nating ma-flip ang 1.3833 para masubukan po ang susunod na minor resistance dito sa 1.4371. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan, ayusin lamang po natin. Yan po, kanina is blanco po. Kung napanood po nyo yung video natin kanina, is blanco po ito. At ngayon ay bigla pong lumabas ngayon yung kulay blue na QQE bar natin ngayon. Kasi nag-green po yung ating candlestick ngayon. Kanina is bearish po yung nabubuong candlestick natin kanina. Ayan, ang isa po sa pinakamalagang aspeto ng balita natin dito ay ang epekto po ng institutional support sa market behavior. Ang Japan po ang influential hub ng Asia Pacific. At kapag sila po ay gumalaw, sumusunod po ang buong rehiyon. Kaya ang confidence na ito ay nakikita na natin sa isang momentum indicators. Ay yan po, dito po papasok ang ating QQE mod indicator. Ayan. Ngayon, mula po April 4 hanggang April 6, nakakita tayo ng tatlong lumiliit na mga red bars. Yan, lumiliit yung kanilang sukat. Ibig pong sabihin ay humihina na po ang sell momentum dyan. Kahapon ay nakakita po na po tayo ng isang small gray bar nang ibig sabihin ay neutral o transition period. Pero tignan po natin ang kasalukuyang bar natin ngayon. Ito na po ay isang small blue bar. Ito po ang golden signal na hinihintay ng marami. Ang paglitaw ng blue bar habang ang Hall suit ay nagpapatag or nagfla-flatten at kung saan ay isa pong napaka-bullish na sinyales. Ipinapakita nito na ang momentum ay nagsisimula ng lumipat sa panig ng mga buyers. Ang 1.37 or 1.38 na po nakasalukuyang presyo ngayon na XRP ay nagsisilbing launchpad. Kahit na na-reject po tayo dito sa 1.3833 resistance kahapon, ang ating blue bar dito sa ating QQE mod indicator ay nagsasabing ang strength o lakas ay narito pa rin. Ang aking opinyon ay ang blue bar na ito ang magsisilbing magnet para hatakin ang Hall suit
paitaas. Kapag nag-green na po ang ating Hals indicator dito at nanatiling kulay blue ang ating QQE mod indicator or ang mga nabubong QQE bars natin, asahan po natin ang isang parabolic move patungo po sa ating major resistance na nakaabang naman po dito sa 1.5276. Yan, ayusin lamang po natin para mag-fit po ang ating screen dito. Yan, para mas makita natin yung overview ng ating mga resistance. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang roadmap patungo po sa ating major resistance na 1.5672. Ang endorsement po ng SBI ay hindi po symbolic lamang. Ito po ay may dalang kapital at saka credibility. Ang legal clarity na nakuha natin sa US kasama po ang active adoption sa Japan ay lumilikha ng isang perfect storm para kay XRP. Ang SBI ay hindi lang basta supporter. Sila po ay market maker sa aspeto ng utility. Ngayon sa aking opinion bilang mga traders ay kailangan po nating bantayan ang ating mga levels dito. Ang ating next major support ay nakaabang na po dito sa 1.2234. Pero sa tingin ko malabo pong mabalikan pa natin ito dahil sa lakas po ng 1.3211 support natin ngayon. Ang target po natin ngayon ay ang breakout zone. Kaya ang susunod na labanan ay nasa minor resistance po natin na 1.4371. Pero sa kasalukuyan ay ang 1.3833. Pagkatapos ay ang 1.4371. Ayan. Kapag nakuha po natin, yan ang 1.4371 na dito. Ito po ang daan patungo sa 1.5672 na major resistance kung saan ay mas magiging malinaw. Kaya ang opinion ko po sa balita natin dito, ayan, ay ang SBI CEO ay hindi lamang po nagbibigay ng mga ganitong statement kung wala po silang nakikitang internal data na pabor kay Ripple. Sa ating chart naman, ang transition po mula sa red bar, ayan, patungong blue bar ng ating QQE mod indicator ay ang technical validation ng fundamental news na ito. Kaya manatili po tayong disiplinado. Ang 1.38, ayan, na nakikita natin na presyo ngayon ay maaari pong mag-sideways muna ng konti dito sa ilalim ng minor resistance natin na 1.3833 bago po ang final push. Pero tandaan po natin ang smart money mula Japan ay nakapwesto na. At ayan, sa kabuuan, malinaw po ang mensahe mula sa Japan at mula po sa ating charts. Sa XRP ay hindi na lang basta isang speculative token. Ito na po ay isang global financial tool na kinikilala ng mga dambuhalang kumpanya gaya po ng SBI. Ang legal clarity ang siyang nagbigay po ng lisensya, pero ang SBI ang nagbibigay ng gasolina para sa rally na ito. Kaya bantayan po natin ang ating mga charts, lalo na po ang ating QQE mod na yan na po, nagbago ng kanyang kulay, kung saan ay lumabas na po ang kanyang kulay blue na bar. Huwag po tayo magpadala sa panandaliang rejection dito sa 1.3833 na isang minor resistance. Ang 1.3211 na support natin dito ang siyang ating matibay na pundasyon ngayon. Ang roadmap patungong 1.5672 ay nagsisimula na sa pagpapatag or pagfa-flat ng ating Hals indicator o ang kanyang pagnipis. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.